Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. May mga bahay na sinasabing pinamamahaya ng mga kaluluwa. Parang ito ay espiritu ng isang tao na namatay sa bahay na yon o isang ligaw na kaluluwa na nakahanap ng tahanan. Ngunit gaano tayo kasigurado ng mga kaluluwa na kasama natin sa ating pamamahay ay hindi magiging ugat ng katatakutan? Ano nga ba ang pakay nila kung bakit hanggang sa panahong ito ay nais pa rin nilang maramdaman natin ang kanilang presensya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig ngayon. Itago niyo ako sa pangalan na Carlos. 30 years old na ako sa ngayon. Ang isi-share kong kwento ay isang experience na hindi ko makakalimutan. Doon talaga nasubo kung gaano ako katapang at hanggang saan ang kaya ng aking katinuan. Noong kabataan ko, aaminin ko na sakit ako sa ulo ng aking pamilya. Hindi mayaman ang pamilyang pinanggalingan ko. Nakatira kami sa isang squatters area. 5 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Ang nanay ko ay isang labandera habang ang tatay ko naman ay naglalako ng taho sa umaga at balot naman sa gabi. Masipag sina mama at papa, bata pa lamang kaming magkakapatid ay palagi nilang sinasabi sa amin na kahit mahirap kami ay dapat mabuhay pa rin kami ng patas at marangal. Hindi raw kami dapat gumawa ng iligal para kumita ng pera. Silang araw kahit na walang natapos ay nakakapagtrabaho ng marangal nang hindi nanlalamang at nang aagrabyado sa kapwa. High school lang ang natapos ko at hindi na ako nakapagpatuloy pa sa college kasi kapos kami sa pera. Kung ang ibang kabataan ay gustong mag-aral, ako ay hindi. Mas gusto ko na hindi na ako pumapasok sa school para nagagawa ko ang mga gusto ko. Nakakasama ko pa palagi ang mga barkada ko. Pagkatapos ko ng high school ay sinabi ni Papa na kung gusto ko ay ako nang maglako ng balot sa gabi dahil may trabahong ino-offer sa kanya sa isang bakery. Nung una ay ayaw ko pero kalaunan ay tinanggap ko na rin dahil sa isang dahilan. At yun ay makakakupit ako ng pera sa benta sa balot. May bisyo kasi ako noon. Naninigarilyo at naglalaro sa arcade kasama ang mga barkada ko, Papa Dudut. Unang beses ko pa lamang na naglako ng balot ay may kalokohan na kagad akong nagawa. Nakita kasi ako ng 3 kong kaibigan at nagpalibre sila ng balot sa akin. Ang nangyari ay kulang ang kinita ko. Wala akong kinita, abonado pa nga kasi kulang yung perang kailangan kong ibigay doon sa pinagkukunan ni Papa ng balot. Nagsinungaling na lamang ako na may mga lalaki na humarang sa akin at kinuha ang pinagbebentahan ko. Sa mga sumunod na gabi ay paunti-unti na akong kumukupit. Nang mapansin ni Papa na palaging kulang ang ibinibigay ko sa kanya ay naghinala na siya sa ginagawa ko. Hanggang sa nahuli niya ako isang gabi na namimigay ng libreng balot sa mga barkada ko kasi gusto kong magpasikat. Pinalo ako noon ni Papa at galit na galit siya sa akin. Hindi ko raw ba naiintindihan ang kahirapan namin at gumagawa pa ako ng ganon. Wala pa akong awa noon sa mga magulang ko. Kaya hindi tumatalab sa akin ang mga sinasabi nila sa akin noon. Ang iniisip ko lang ay hadlang sila sa kasiyahan ko at sarili ko lang din ang iniisip ko. Hindi na ako hinayaan ni Papa na maglako ng balot sa gabi. Yung mas matanda sa akin na kapatid ko ang gumawa noon. Ang sabi pa ni Papa, kung gusto ko raw na kumita ng pera ay bahala na akong maghanap ng trabaho ko. May nakatabi naman akong pera at sa ilang araw ay nakakabili pa ako ng sigarilyo at nakakapaglaro sa arcade. Nang maubos na ang pera ko ay nagpapalibre na lamang ako sa mga kabarkada ko. Kaya lang ay hindi naman palagi ay nabubudol ko sila, Papa Dudut. Minsan ay tumatanggi din sila.
at doon ako nagsimulang mangupit na naman ng pera sa mama at papa ko. Kapag nalalaman nila na kulang ang pera nila ay talagang tumatanggi ako ng malala. Pero naaktuhan ako ng isa kong kapatid na nangungupit at sinumbong niya ako kina mama at papa. Galit na galit sina papa sa akin at ang sabi nila ay wala akong ginawa kundi ang bigyan sila ng sakit ng ulo. Hindi na nga raw ako nakakatulong sa kanila ay namimirwisyo pa ako. Sinabi ko sa mga kaibigan ko ang nangyari at ang sabi ko ay baka matulungan nila ako kung paano ako magkaroon ng pera. Nagtataka din kasi ako kung paano sila nagkaroon ng pera, Papa Dudut. Sinabi nila na rumaraket sila. Inamin nila sa akin na nangi-snatch sila at nagnanakaw. Cellphone, alahas o kahit na anong bagay na pwede lang maibenta. Nung una ay nagdalawang isip ako nang ayain nila akong sumama sa kanila. Pero dahil sa desperado na akong magkapera ay sumama na rin ako. Sa unang beses ay cellphone ang ninakaw ko. Ibinenta namin yon at naghati-hati kami. Ilang beses ko pa yung ginawa kasama ang mga kabarkada ko at naging madali na yon para sa akin. Halos hindi na rin ako umuwi ng bahay namin. Kapag nauwi ako ay palagi rin naman akong pinapagalitan kasi parang hindi na raw ako nakatira sa bahay namin. May isang beses na sinagot ko si Papa at ang sabi ko ay ayaw naman nila akong bigyan ng pera. Sabi ko ay mas mabuti pa ang mga kaibigan ko kasi sila ang tumutulong sa akin. Sinapak ako ng tatay ko sa pagsagot ko sa kanya ng ganon. Talagang napakaswail mo, Carlos. Bibigyan ng pera? Anong tingin mo sa amin, mayaman? Sige, kung sa tingin mo ay mas natutulungan ka ng mga kaibigan mo, sa kanila ka na lang sumama. Huwag ka nang uuwi dito, sigaw ni Papa sa akin. Talaga alis na ako rito. Hindi nyo na yung kailangan sabihin pa, pasigaw kong sabi. Nang araw din na yon ay nag-impake na ako ng mga damit ko at umalis na ako sa bahay namin. Kahit ang totoo ay hindi ko alam kung saan ako makikitira. Sa 4 na kaibigan ko ay walang nagpatira sa akin sa bahay nila. Hindi raw pwede kasi magagalit ang mga magulang nila. Wala na akong alam na pupuntahan ko ng time na yon kaya napilitan akong matulog sa isang parke. Minsan ay sa tabi ng kalsada at natuto akong mamanimos para lamang meron akong pambili ng pagkain. Nakikita pa rin naman kami ng mga kaibigan ko at hindi ko sinasabi sa kanila na kung saan ako natutulog. Isang araw ay kinausap ako ng isa sa mga kaibigan ko na si Arnel. Ang sabi niya ay mang-snatch kami ng kaming dalawa lang para raw mas malaki ang aming hatian. Pumayag ako kasi naisip ko na tama siya. Kapag mas marami kasi kami ay kakaunti lang ang parteng napupunta sa akin. Nang snatch kami ng bag ng isang babae pagsapit ng gabi. Ang malas kasi nahuli kami ng mga pulis. Parehas kaming minor de edad ni Arnel at sa takot namin na malaman ng pamilya namin ang ginawa naming pagnanakaw ay sinabi namin ni Arnel na wala na kaming pamilya at palaboy-laboy na lamang kami. Dahil dito ay dinala kami sa isang facility ng DSWD noong una. Wala pang isang linggo ay inilipat kami ni Arnel sa Boys Town. Ang akala ko ay magiging maayos ang buhay namin doon pero hindi rin pala, Papa Dudut. Hindi namin trip ang pamamalaka doon at palagi kaming may nakakaaway. Kaya nagkaroon kami ni Arnel ng plano na tumakas. Kung tatakas tayo dito, saan naman tayo pupunta? Hindi naman siguro pwede sa inyo dahil noong nagsabi ako sa iyo dati na baka pwede ako makitira sa inyo ay ayaw ng mga magulang mo. Ang sabi ko kay Arnel. Pwede tayo sa bahay ng lola ko. Doon muna tayo magpalamig. Tugon pa ni Arnel. Ang sabi ni Arnel ay meron siyang pera na pamasahe papunta sa bahay ng lola niya. Bayaran ko na lang daw siya kapag nagkaroon ako ng pera. Dahil sa ayoko pang bumalik noon sa amin ay sumang-ayon ako sa sinabi ni Arnel. Naisip ko na mas mabuti nga kung lumayo muna kami sa syudad. At baka biglang magbago ang aking buhay. Na-realize ko kasi na sobrang sama na ng mga nangyayari sa akin at kahit paano ay naisip ko na magbago na para sa aking ikakabuti, Papa Dudut.
Nagtagumpay kami ni Arnel sa pagtakas. Hindi na kami nagdala ng kahit na anuman maliban sa pera ni Arnel. Kung ano lamang ang suot namin ay yun lang ang damit na meron kami. Madaling araw kaming tumakas noon. Dumiretso kami sa bus station papunta sa probinsya kung saan ay nakatira ang lola ni Arnel. Napakatagal ng biyahe. Pagbaba namin ng bus ay gutom na kami kaya yung pamasahe sana namin sa pagsakay ng jeep ay binili na lang namin ng tinapay at tubig. Ang nangyari tuloy ay naglakad na lamang kami ni Arnel papunta sa bahay ng kanyang lola Petra. Pagod na pagod kami ng sandaling yon. Pakiramdam ko ay hindi na matatapos ang aming paglalakad. Pagkatapos nga ng mahabang paglalakad sa gilid ng kalsada ay dumaan kami sa napakalawak na palayan at taniman ng kung ano-anong gulay at mga halaman. Matapos ang napakahabang oras ng lakaran ay nakarating na kami sa bahay ng lola ni Arnel. Isa yung bahay na gawa sa kahoy at merong 2 palapag. Ang bubong ay gawa naman sa yero. Hindi yung gaanong kalaki, ang sabi sa akin ni Arnel ay mag-isa lamang na naninirahan doon ng kanyang lola Petra. Malakas pa raw kasi ito kaya kahit wala itong kasama ay kayang-kaya nito. Siya rin daw ang paborito nitong apo kaya eto ang agad niyang naisip na puntahan namin. Tutulungan daw kami ng lola niya nang walang panghuhusga. Medyo malawak ang lupa na kinatatayuan ng bahay. May isang puno na malaki na hindi ko alam ang tawag. Merong namumulaklak na mga halaman sa harapan. Ang bakod ay gawa naman sa kawayan at ganon din ang gate. Malakas na tinawag ni Arnel ang pangalan ng lola niya at isang babae na nasa 40s ang lumabas sa bahay. Mukhang bata naman pala ang lola mo, Arnel. Bulong ko. Loko, hindi yan ang lola ko. Si Tita Mary yan, kapatid ng nanay ko. Ano kayang ginagawa niya rito? Ang alam ko kasi nasa Maynila siya. Pabulong din na wika ni Arnel. Arnel? Bakit ka nandito? Tanong ng tita ni Arnel. Si Lola Petra, tita. Nasaan siya? Tanong ni Arnel. Nasa loob. Natutulog pa siya. Tumawag ka ba sa kanya bago ka nagpunta rito? Tanong ulit ni Tita Mary. Hindi ito alam ni Lola. Pwede bang papasukin muna kami, tita? Bago ka magtanong? Ang sabi pa ni Arnel. Pinapasok na kami ni Tita Mary. Mag-uumaga na kasi noon kaya malamang ay nagtataka ito kung bakit nandun kami ng ganong oras. Nagising na rin si Lola Petra at nakita ko ang saya niya nang makita nito si Arnel. Doon ko nasabi na totoo ang sinasabi ni Arnel na paborito siyang apo ng lola niya. Mahigpit na niyakapan ni Lola Petra si Arnel. Parang hindi naman nagustuhan ni Tita Mary na naroon kami lalo na nang sabihin ni Arnel na doon muna kami pansamantala at hindi namin alam kung kailan kami aalis. Pero dahil mukhang si Lola Petra ang masusunod ay wala na itong nagawa ng pumayag ang matanda. Panay pa ang irap ni Tita Mary sa amin ni Arnel na parang pinaparamdam niya sa amin ang pagtutol niya na naroon kami. Kahit papaano ay naging masaya ako kasi meron akong maayos na matutuluyan. Kahit pansamantala lamang papadudot. At least ay hindi na ako matutulog sa kung saan saan. Buti na lamang din at naging kaibigan ko si Arnel at isinama niya ako doon. Hindi ko pa rin kasi naiisip na bumalik sa amin dahil nahihiya ako. Mahinala kasi ako na alam nila ang nangyari sa akin. Iniisip ko dati na mas lalong nagalit sina Papa sa akin dahil sa nahuli ako na nagnanakaw. Iniisip siguro nila na kahihiyan na naman ang dinala ko sa aming pamilya. 2 lamang ang kwarto sa bahay na yon na parehas na nasa 2 palapag ng bahay. Tig-isa sina Lola Petra at Tita Mary. Ang sabi ni Arnel ay wala namang problema kung sa may sala na lamang kami matutulog na 2. Binigyan na lamang kami ni Lola Petra ng manipis na kutsyon, mga unan, kumot at kulambo. Kung minsan daw kasi malamok sa bahay nila lalo na tuwing gabi kaya kailangan talaga ng kulambo o papadudot. Dahil sa nakatulog naman kami kahit papaano sa bus, ay hindi na kami natulog ni Arnel. Umaga na rin kasi. Habang nag-aalmusal kami ay tinawagan ni Tita Mary ang nanay ni Arnel upang sabihin na nandun ito.
Mabuti na lamang at hindi nabanggit ni Tita Mary na kasama ako ni Arnel. Baka kasi sabihin pa ng nanay ni Arnel sa pamilya ko na nandun ako. Hindi pala alam ng nanay mo na nandito ka. May ginawa ka bang kalokohan? Umamin ka nga, Arnel. Ang turan pa ni Tita Mary. Wala po, tita. Hindi ba pwedeng nami-miss ko lang si Lola? Ikaw, tita, bakit ka nandito? Hindi ba't sa Maynila ka na nakatira? Tugon pa ni Arnel. Nawalan kasi ng trabaho ang tita mo kaya dito muna siya. Maganda rin at meron akong kasama. Si Lola ang sumagot. Wow, di may nakikihati na sa pension mo, Lola. Nangaasar na sabi pa ni Arnel. At bakit? Anak naman ako ah. Ikaw nga, apo ka lang. Tapos nandito ka pa para ano? Para maging pabigat? Hoy, kayong dalawa. Hindi pwedeng magbubuhay hari kayo habang nandito kayo ha. Tutulong kayo sa mga gawaing bahay dito saka sa pagtitinda namin ng merienda tuwing hapon. Mataray na wika ni Tita Mary. Sinaway naman ni Lola Petra si Tita Mary. Hayaan daw kami kung ano ang gusto naming gawin. Sa unang araw namin ay tumulong kami sa pagluluto ng banana Q at turon na tinitinda ni Lola Petra sa may harapan ng bahay. Bukod sa natatanggap nitong pensyon kada buwan, ayun din ang pinagkukunan nila ng pandagdag sa mga pang-araw-araw na mga gastusin. May anak din daw si Lola Petra na nasa ibang bansa na kung minsan ay nagpapadala ito ng pera. Nanibago ako sa lugar na yon, Papa Dudut. Hindi kasi ako sanay na nasa bahay lamang ako buong maghapon. Sanay ako na mas maraming oras ako na nasa labas at kung saan-saan nagpupunta. Mula umaga hanggang gabi naroon lamang kami ni Arnel sa bahay. Arnel, wala bang magagalaan dito sa inyo? May mall bang malapit dito? Tanong ko kay Arnel habang nakatambay kami sa harapan ng bahay nila. May duyan kasi roon na nasa ibaba ng puno kaya masarap doong tumambay. Nagpapatawa ka ba? Walang mall dito. Ang galan dito ay yung palayan o kaya ay bundok. Ang natatawang sagot pa ni Arnel. Nainip na kasi ako rito sa inyo eh. Saka yung tita mo grabe ko makatingin palagi. Parang dragon na bumubuga ng apoy. Ang sabi ko. Huwag mo nalang pansinin si tita. Mainitin ang ulo nun kasi walang asawa. Matandang dalaga na. Saka wala naman yung magagawa kapag si Lola na ang nagsabi. Hayaan mo at sa susunod na araw ay igagala kita rito sa amin. Ang sabi pa ni Ariel. Sa unang gabi kong matulog sa bahay na yon ay naging okay naman ang lahat. Kaya lang ay nagising ako kasi buwaba sa hagdanan si Lola Petra. Alas 5 pa lamang noon ng umaga. Ganong oras kasi talaga ito nagigising. Medyo maingay kasi yung hagdanan nila, Papa Dudut. Kapag may umaakyat o bumababa doon ay umiingit yon. Gawa kasi yon sa makapal na kahoy na hagdanan. Tapos ay sa may ilalim pa kami noon nakapwesto ni Arnel sa pagtulog. Makikita rin sa ibaba kapag merong bumababa o umaakyat sa hagdanan kasi meron yung mga siwang sa bawat baitang. Hindi talaga may iwasan na magising ako kapag merong gumagamit ng hagdanan dahil sa ingay nun. Mababaw pa naman akong matulog. Kaunting ingay lang ay nagigising na kaagad ako. Bumangon na ako at nang makita ko ni Lola Petra ay nagmagandang umaga siya sa akin. Nagising ka ba dahil sa pagbaba ko sa hagdanan? Pasensya ka na. Ganyan na kasi talaga yan, matagal na. Wala na kasi ang asawa ko kaya wala na nag-aayos ng mga problema dito sa bahay. Ang sabi ni Lola Petra. Okay lang po, maganda nga po at nasasanay na ako na magising ng maaga. Ang sabi ko. Dahil sa nawala na ang antok ko ay tumulong na lamang ako sa paghahanda ng almusal kay Lola Petra. Habang ginagawa namin yon ay naisipan ko siyang tanungin ng ilang bagay. Matagal na ba itong bahay ninyo? Tanong ko. Nako, sobrang tagal na nito. Matanda pa nga ito kay Mary. Itinayo ito noong matapos naming ikasal ng asawa ko. Ang dami nang nangyari sa bahay na ito. Tugon pa ni Lola Petra. Maraming nangyari? Kagaya po ng ano? May multo ba rito o maligno? Tanong ko. Tinawanan lamang ako ni Lola Petra sa tanong ko na yon at hindi niya ako sinagot. Ang sinabi niya ay kung wala akong nararamdaman na may kababalaghan sa bahay nila, ibig sabihin ay wala.
Medyo nahiwagaan ako sa naging sagot na yon ni Lola Petra, Papa Dudut. Pagkatapos naming kumain ng almusal ay inutusan kami ni Tita Mary na maglaba. Kaming dalawa daw ni Arnel para naman daw meron kaming pakinabang habang nandun kami sa bahay na yon. Sumunod na lamang kami ni Arnel kasi baka kung ano pa ang sabihin ni Tita Mary kapag sumuway kami sa kanya. Kahit kasi kakampi namin si Lola Petra ay kailangan pa rin naming makisama sa mga taong nakatira doon. Dalawa naman kami ni Arnel na naglaba at hindi rin ganong karami ang mga nilabhan namin kaya mabilis kaming natapos. Kami na rin ang nagsampay ng mga yon. Nang magagabi na ay kinuha ko na ang mga sinampay. Umalis kasi si Arnel at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ako na rin ang nagtiklop ng mga damit. Tita Mary, tapos ko na pong tiklopin ang mga damit, ang sabi ko. Tidalhin mo na sa itaas, sa kwarto ni nanay mo ilagay lahat. Ako nang bahalang magbukod mamaya, ang sabi pa ni Tita Mary. Sige po, alin po pala doon ang kwarto ni Lola? Tita, tanong ko. Yung pinto na nasa kaliwa, sandali nga, pwede ba Carlos? Huwag mo kong tinatawag na tita, pamangkin ba kita? Naiinis na tura ni Tita Mary. Okay Mary, sabi ko. Aba wala kang galang, Ate Mary ang itawag mo sa akin. Bilisan mo na at pagkalagay mo ng mga damit sa itaas ay magsaing ka na rin, ang sabi pa ni Ate Mary. Yun ang unang beses na nakapunta ako sa second floor ng bahay na yon, Papa Dudut. First time ko din na umakyat sa hagdanan na yon. Talaga nga kapag tumatapa ka sa bawat baitang ay may ingay na maririnig. Parang nagkikiskisa ng mga kahoy ang tunog niya, Papa Dudut. Pagdating ko sa itaas ay may kakaiba akong naramdaman. Biglang sumikip ang dibdib ko at medyo nahirapan akong huminga. Hindi ko alam kung ganun ba yung tinatawag nila na mabigat na pakiramdam. Nang nasa kwarto na ako ni Lola Petra ay may pakiramdam ako na baka merong tao roon bukod sa akin. Kahit ako lang ang mag-isa na nandun. Habang maayos kong nilalagay ang mga damit sa higaan ay nagulat ako nang may biglang sumitsit sa akin ng 2 beses. Ang akala ko ay si Arnel yon at pinagtitripan ako. Pero pagbaba ko ay wala pa naman si Arnel. Ang sabi ni Lola Petra ay hindi pa rin umuwi. Hindi ko na binigyan ng kung anong kahulugan ang nangyari sa ikalawang palapag ng bahay, Papa Dudut. Ang inisip ko ay baka kung anong ibon lamang ang sumitsit sa akin. Pagdating ni Arnel ay naghapunan na kami. Ako na rin ang naghugas ng mga pinagkainan namin. Nagkusa na ako kesa si Ate Mary pang mag-utos sa akin tapos pagalit na naman siya kapag nag-utos. Kahit papaano ay namimiss ko na ang buhay ko sa bahay namin. Doon kasi wala akong ginagawa. Hindi ako obligadong kumilos sa mga gawaing bahay dahil may iba akong kapatid na gumagawa noon. Sa bahay kasi ni Lola Petra ay hindi pwedeng hindi ako kikilos kasi baka mapalayas ako doon ni Ate Mary. Lalo na at simula nang dumating kami roon ni Arnel ay mainit na ang dugo niya sa aming dalawa. Walang TV sa bahay na yon. Kaya tuwing gabi ay wala kaming libangan. Palagi lamang kaming nagkwekwentuhan ni Arnel sa may harapan ng bahay sa may duyan. Si Lola Petra naman tuwing gabi ay nakikinig ng drama sa radyo. Kung minsan ay nakakatulugan na niya ang pakikinig. Kaya may pagkakataon na madaling araw na ay bukas pa rin ang radyo niya. Medyo malakas din kasi ang volume ng radyo kaya kahit nasa ibaba kami ay dinig namin yon. Isang gabi, habang natutulog kami ni Arnel ay nagising ako dahil sa tunog ng hagdan. Dahil sa madilim ay hindi ko makita sa siwang ng mga baitang kung sino ang bumababa at umaakyat sa may hagdanan. Pero base sa tunog ng yabag ng pa na naririnig ko ay pababa ang taong yon. Nanatili akong nakahiga. Naghihintay ako ng kung sino ang bumaba sa hagdanan pero nawala na ang tunog ay wala akong nakitang tao na bumaba sa may hagdanan. Nagtaka ako. Kaya tumayo na ako at binuksan ko ang ilaw. Wala talagang tao sa may hagdanan, Papa Dudut. Pero ang mas nakakapagtaka ay merong bakas na mga paa sa bawat steps ng hagdanan. Parang basa ang paa ng taong naglakad doon kaya nagkaroon ng bakas. Bigla akong kinilabutan at natakot sa mga nakita ko.
Hindi ko alam kung paano ang iisipin ko kung paano nagkaroon ng mga bakas ng paa ng baitang sa hagdanan. Sigurado ako na bababa talaga ang yabag na narinig ko kasi palakas yon. Sa takot ko at naisip ko rin na baka nga merong multo sa bahay na yon, ay nagmamadali akong bumalik sa pagkakahiga sa tabi ni Arnel. Iniiwas ko ang mata ko sa hagdanan dahil pakiramdam ko ay may kung anong nakakatakot ang lilitaw at magpapakita sa akin doon. Hindi ako paladasal na tao pero sa sandaling yon ay napadasal ako, Papa Dudut. Sinabi ko sa Diyos na sana ay guni-guni ko lamang ang nangyari at wala yung katotohanan. Nahirapan din ako makabalik sa pagtulog dahil takot na takot talaga ako ng gabing yon. Dahil sa madaling araw na ako nakatulog ay late na akong nagising. Kung hindi ko pa narinig ang pagpaparinig ni Ate Mary na tanghali na ay nakahilata pa ako, ay hindi pa sana ako magigising. Mabuti naman at nagising na rin ang senyorito. Kumain ka na po sa kusina at ikaw na lang ang hindi nag-aalmusal. Hugasan mo na rin ang mga pinggan kasi ikaw naman ang huling kakain, pagtataray pa ni Ate Mary. Hindi na ako nagsalita at kumain na ako. Habang kumakain ako ay umupo si Arnel sa tabi ko at sinabayan ako sa pagkain. Nagugutom pa rin daw siya. Bakit pala late ka nang nagising? Sabay lang naman tayong natulog tanong ni Arnel. Arnel, may itatanong ako sa iyo. Hindi naman ito ang unang beses na pumunta ka rito? Sabi mo ilang beses ka nang nakapunta rito simula nung bata ka pa. Turan ko. Oo, bakit? Tanong ni Arnel. Gusto ko ay sumagot ka ng matino. Yung totoo ang sasabihin mo sa akin. May multo ba dito? Diretsyong tanong ko. Multo? Anong multo ang sinasabi mo? Ang natatawang wika ni Arnel. Walang multo rito. Bakit? May nagpakita ba sa yung multo? Dugtong na tanong ni Arnel sa akin. Kita mo na? Ang sabi ko, sasagot ka ng matino tapos tinatawanan mo lang ako. Seryoso ako ang naiiling kong saad. Seryoso nga rin ako. Bakit mo ba kasi yan naitatanong? Ang sabi pa ni Arnel. Ikinuwento ko kay Arnel ang nangyari nung nakarang gabi. Medyo natawa siya at ang sabi niya ay mukhang guni-guni ko lamang yon. Kasi kung may multo man daw sa bahay na yon ay matagal nang nasabi ng lola niya. Kahit daw siya mismo ay maraming beses nang nakapunta roon, ay wala ring nararamdaman na kakaiba kagaya ng mga sinasabi ko sa kanya. Nang mga sumunod na gabi ay naging normal naman ang lahat pero hindi pa rin nawawala ang takot ko na baka meron na namang magpaparamdam sa akin. Kaya kapag nakahiga na kami ni Arnel sa ilalim ng hagdanan para matulog ay hindi na ako tumitingin sa may hagdanan. Dahil sa wala na kaming damit ni Arnel ay wala na kaming choice kundi ang isuot ang mga damit ng namatay niyang lolo. Kakaiba nga lang na alam kong patay na ang dating nagsusuot ng mga damit na yon. Hanggang sa naulit ang pagpaparamdam sa akin sa bahay na yon, Papa Dudut. Nangyayari pa yon sa oras na hindi ko inaasahan. Hapon pa lamang noon nasa sala ako habang naghihimay ng dahon ng malunggay. Ako lang ang mag-isang naroon dahil may binibili sa labas si Ate Mary at Lola Petra. Si Arnel naman ay nasa labas. Nakatambay siya sa may harapan ng bahay. Nagpapatulong ako sa kanya pero tinatamad daw siya at siya na lamang daw ang maghuhugas ng pinagkainan sa hapunan. Habang abala ko sa aking ginagawa ay narinig ko na may naglalakad sa may hagdanan. Natigilan ako at sinabi ng utak ko na huwag akong titingin sa hagdan. Pero hindi ko na napigilan ang sarili ko at tumingin pa rin ako. Kitang-kita ko mula sa siwang na mga steps ang isang pares na mga paa ng lalaki na naglalakad pababa ng hagdanan. Napansin ko na basa ang mga paang yon. Mabagal ang paghakbang niya, Papa Dudut. Sa sobrang takot at gulat ko, sa aking nakita ay hindi ako nakagalaw o kahit makasigaw man lang. Nakatitig lamang ako sa mga paa at hinihintay ko yung makababa para makita ko kung sino yon. Imposible kasi na si Arnel yon dahil nasa labas siya ng oras na yon. Ngunit nang nasa pinakahuling baitang na ang mga paa ay bigla yung nawala nang napakurap ako. Biglang sumakit ang ulo ko at medyo nahirapan akong huminga. Doon ako nakagalaw. Tumakbo ko palabas ng bahay at pinuntahan ko si Arnel. Arnel, may tao sa loob, nakita ko.
Buwaba siya sa may hagdanan tapos bigla siyang nawala. Nanginginig na sabi ko pa kay Arnel. Nawala? Paanong nawala? Nagtatakang tanong ni Arnel. Multo siya. Nagsasabi ako ng totoo, may multo talaga dito. Halos pasigaw ko ng wika. Bro, walang multo rito. Teka, umamin ka nga sa akin, gumagamit ka ba ng pinagbabawal na gamot? Pabirong tanong pa ni Arnel. Hindi, at saan naman ako kukuha ng pera para sa ganun? Sambit ko. Malay ko ba kung may pera ka o may baong ka na, alam mo na. Alam mo Carlos, huwag mong sabihin niyang mga multo rito sa bahay ng lola ko. Lalo na kay Ate Mary. Ayaw nung nag-uusap sa mga ganyang bagay. Baka mapalayas tayo rito sa bahay. Sad pa ni Arnel. Seryoso ako, sigurado ako. May multo talaga dito sa bahay ng lola mo. Pilit ko pa. Pakaramdam ko ng oras na yon ay mag-isa lamang ako, Papa Dudut. Si Arnel na nga lamang ang napagsasabihan ko ng mga bagay na yon. Pero hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Nagtataka lang din kasi na kung totoong walang multo sa bahay na yon ay bakit meron nagpaparamdam sa akin? Bakit may nai-experience akong kababalaghan? Bakit sa akin lang yon nangyayari? Ang dami na tuloy na katanungang tumatakbo sa utak ko. Nang bumalik na sa bahay si Lola Petra ay gusto ko sanang ikwento sa kanyang mga nangyari pero hindi ko na ginawa nang dahil sa paalala ni Arnel. Siyempre, natatakot din ako na mapaalis sa bahay na yon kasi wala pa akong mapupuntahan. Ayoko pa rin umuwi sa bahay namin, wala pa sa plano ko yon. Kung ako nga lang sana ang papipiliin ay ayoko nang umuwi sa bahay namin ng panahon na yon, Papa Dudut. Pero kung meron lang sana akong mapupuntahan ay alis na ako sa bahay ng lola ni Arnel. Nakakatakot kasi na baka maulit na naman ang nakakatakot na experience ko. Hindi ko rin alam kung bakit ako nakakaranas ng ganon kasi in the first place ay wala naman akong kakayahan na makakita ng mga kaluluwa. Habang kumakain kami ng hapunan ay wala ako sa sarili ko. Nakatulala lamang ako sa kawalan at halos wala akong ganang kumain. Ayaw mo ba ng ulam, Carlos? Hindi mo masyadong ginagalaw yung pagkain mo. Puna ni Lola Petra. Hoy Carlos, wala kang karapatan na mag-inarte sa pagkain dito. Kung ano ang lulutuin at ihahain namin ay kakainin mo. Pwede mo namang hindi kainin. Magugutom ka nga lang, ang sabi pa ni Ate Mary. Busog pa po kasi ako, sagot ko. Nang matapos kaming kumain at umakyat na sa itaas si na Ate Mary at Lola Petra ay kinausap niya ako tungkol sa pagkakatulala ko kanina. Tinanong niya kung ano ang problema ko at ang sabi ko ay iniisip ko pa rin yung kababalaghan na nangyari sa akin. Sinabi ni Arnel na alisin ko na yon sa utak ko kasi guni-guni ko lamang ang lahat ng yon. Hindi ko na pipilitin na maniwala ka sa akin, Arnel. Gusto ko lang malaman kung bakit nangyayari yon sa akin. Bakit ako pa? Hindi naman ako nakatira sa bahay na ito, sambit ko. Ewan ko sa'yo, binibigyan mo lang ng isipin ang sarili mo. Ikaw lang ang mahihirapan, bahala ka, ang sabi pa ni Arnel. Ayaw ko nang ipilit pa kay Arnel na maniwala siya sa mga sinasabi ko, Papa Dudut. Hindi ko na rin kasi alam kung hindi ba talaga siya naniniwala sa akin o in denial lamang siya. Baka may dahilan kung bakit ginagaslight niya ako na hindi totoo ang mga nakikita ko sa bahay ng kanyang lola. Hindi ko nga lang alam ang dahilan na yon kung ano. Ilang araw pa ako nagstay sa bahay na yon, Papa Dudut. Kahit paano ay nagpapasalamat ako sa wala na akong nai-experience na nakakatakot kaya inisip ko na okay na ako doon. Ang problema ko na nga lang ay si Ate Mary. Hindi pa rin siya nagbago ng pagiging masungit sa amin ni Arnel kahit pa lahat ng inuutos niya ay sinusunod naman namin. Ang tingin niya sa aming dalawa ni Arnel ay pabigat sa kanila ni Lola Petra. Mag-iisang buwan na kaming naroon ni Arnel. Kahit paano ay unti-unti na ako nasasanay sa buhay ko roon. Kahit ang pagkataray ni Ate Mary ay nasasanay na rin ako, Papa Dudut. Wala rin naman akong pagpipilian kundi ang masanay kasi wala na akong ibang pupuntahan. Ayoko nang bumalik pa sa kalsada at doon na naman ulit ako matutulog. Pero kung inaakala ko, natapos na ang kababalaghan at katatakutan sa bahay na yon ay nagkakamali pala ako.
Gabi na nang mangyari yon, Papa Dudut, mahimbing na kaming natutulog ni Arnel at nagising na naman ako dahil sa ingay ng hagdanan. Pero si Ate Mary lang pala yon. Bumaba siya at nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Umigit na ulit ako nang bumalik na si Ate Mary sa itaas. Half asleep na ako nang makarinig ako ulit ng naglalakad sa hagdanan. Ang akala ko ay si Ate Mary ulit yon, pero nang wala akong nakitang buwaba ay kinabahan na naman ako. Ibinukas ko ang mga mata ko at nakita ko sa siwang ng mga baitang ng hagdanan ng lalaking naglalakad. Paa niya lamang ang nakikita ko dahil naharangan ng mga steps ang kanyang muka at itaas na bahagi ng katawan. Napasiksik ako kay Arnel kaya nagising siya. "Ano ba? Ang likot mo," reklamo pa ni Arnel. "Nandyan na naman siya. Yung naglalakad sa hagdan," sigaw ko. Dahil sa sigaw kong yon ay nagising si Ate Mary at galit na galit siyang bumaba. "Bakit may pagsigaw ka pang nalalaman, Carlos?" Galit na tanong ni Ate Mary. "May lalaki ako nakita naglalakad sa hagdanan," sagot ko. "Sino?" tanong ni Ate Mary. "Ewan ko ba dyan kay Carlos, tita? Ang sabi niya ay may nakikita siyang multo na lalaki na naglalakad dyan sa hagdanan." Si Arnel na ang sumagot. "Multo? Paano magkakaroon ng multo dito sa bahay?" Nagtatakang tanong ni Ate Mary. "Hindi ko rin alam eh. Baka yung lolo ni Arnel. Baka siya yung nagpaparamdam sa akin." Takot kong sagot. Matagal na ako nakatira sa bahay na ito at kahit na isang beses ay hindi nagparamdam ang tatay ko. At kung sino man na nagpaparamdam sa'yo, bakit sa'yo pa? Hindi ka naman niya kadugo. Alam mo, Carlos, kung gumagawa ka ng kwento para mapansin namin ay tigilan mo na yan. Ayoko sa lahat yung sinungaling. Kung ganyan ka pala, mas mabuti pa na umalis ka na lang. Pasigaw na sabi pa ni Ate Mary at bumalik na siya sa itaas. Takot na takot ako ng panahon na yon, Papa Dudut. Gusto ko nang umalis sa bahay na yon, pero sa tuwing nag-iisip ako kung saan ako magpupunta ay umaatras ako kasi wala akong maisip. Hanggang isang gabi ay napanaginipan ko ang tatay ko. Paakyat na raw sana ako ng hagdanan sa bahay ng lola ni Arnel. Nakita ko ang tatay ko na nakatayo sa pinakaitaas na hagdanan at umiiyak siya. Nakikiusap siya sa akin na umuwi na ako. Paulit-ulit niyang sinasabi yon, Papa Dudut. Nang magising ako kinaumagahan ay tandang-tanda ko pa rin ang panaginip ko na yon, kaya hindi yon naalis sa utak ko. Bigla tuloy akong nag-alala para sa tatay ko, Papa Dudut. Kinabahan ako kahit na hindi ko pa alam ang nangyari sa bahay namin. Kinabukasan ng gabi ay tumawag ang nanay ni Arnel kay Lola Petra. Ibinigay ni Lola Petra ang cellphone kay Arnel dahil eto pala ang gustong kausapin ng nanay niya. Habang kausap ni Arnel ang nanay niya ay narinig ko na itinanggi ni Arnel na kasama niya ako. Doon ko nalaman na tinatanong ng nanay ni Arnel kung nandun ba ako. Hanggang sa nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Arnel at doon na ako kinabahan. Ibinigay ni Arnel sa akin ang cellphone at narinig ko ang boses ng nanay ni Arnel na nagtatanong kung kausap na ba niya ako. "Ako na po ito, bakit po ninyo ako hinahanap?" tanong ko. "Carlos, umuwi ka na sa inyo. Matagal ka nang hinahanap ng nanay mo. Mabuti na lang at nagsabi sa akin si Mary na may kasama si Arnel nang pumunta dyan kaya nagkaroon ako ng hinala na ikaw ang kasama niya," ang sabi ng nanay ni Arnel. "Ayoko pa pong umuwi sa amin," turan ko. "Umuwi ka na. Hindi mo ba alam ang nangyari sa tatay mo? Patay na ang tatay mo, Carlos. Nalunod siya sa ilog habang nangunguha ng basura. Kailangan ka ng nanay mo. Nailibing na ang tatay mo nang wala ka," ang sabi ng nanay ni Arnel. Kusang lumabas ang mga luha ko ng sandaling yon. Hindi na ako nagdalawang isip at umuwi na ako sa bahay namin. Pagka-uwi ko ay niyakap ako ng nanay ko at umiiyak ako. Hindi na niya ako tinanong kung ano ang nangyari sa akin at nagpasalamat na lamang siya na umuwi na ako. Doon ko rin na-realize na ang tatay ko pala ang nagpaparamdam sa akin sa bahay ng lola ni Arnel. Gusto niyang ipaalam sa akin ang nangyari sa kanya. Gusto na niya akong umuwi pero hindi ko lang talaga nakuha ang gusto niyang sabihin sa akin. Sa pagkawala ng tatay ko ay doon ko na binago ang aking ugali. Marami akong bagay na na-realize sa pagkawala niya. Masyado akong naging swail ng dahil sa pagiging makasarili ko. Nagtrabaho na ako at tumulong na ako sa mga gastusin sa aming bahay. Napakalaki talaga ng pagsisisi ko.
Kung alam ko lang sana na mawawala agad ang tatay ko, sana'y naging mabuting anak na lamang ako sa kanya. Sana ay hindi ko na lamang sila binigyan ni nanay ng sakit ng ulo. Kaya pinangako ko sa kaluluwa ng tatay ko na magbabago na ako at ako na ang aako ng responsibilidad na naiwan niya. Lubos na gumagalang, Carlos. Kung ikaw ay bata pa ay mas makakabuti na makinig ka sa sinasabi at payo ng iyong mga magulang. Lalo na kung ito ay para sa iyong ikabubuti. Madalas na ang pagiging rebelde mo ang magdadala sa iyo ng kapahamakan. At kung nasa isang sitwasyon ka kung saan ay lubog ka na at wala ka ng direksyon, ang iyong buhay ay may mga pangyayari kung saan ay ibabalik ka ng pagkakataon sa tamang direksyon. Minsan nga lang ay mahirap ang redirection na ito at questionin mo ang proseso na ito. Ngunit magtiwala ka na lamang at sa huli makikita mo ang rason kung bakit mo kailangang pagdaanan ang nakakatakot na mga experiences na yon. Sana po isuportahan niyo po ang Kaistorya YouTube channel na amin pong pinaghihirapan. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel. Kung kayo po ay taga Fairview, hanapin po ang Papa Dudut Lechon Manok, Winston Street, Fairview Branch at Fairview Commonwealth Branch. Tikman niyo po ang aming malaking size ng manok at napakalasang manok ng Papa Dudut Lechon Manok. Pwede rin pong mahanap ito sa Waze, ang Papa Dudut Lechon Manok, and soon available na rin po siya sa Grab at sa Food Panda. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.